Dumaing sa resibo ang isang ginang tungkol sa isang manghihilot na nagpalalaraw ng kanyang sakit sa balaka. Mga bagong teknik daw na nakuha mula kay Lord ang ginawa sa kanya ng manghihilot. Mukhang hindi nag-iisa ang ginang dahil may iba pang lumutang na biktima rin di umano ng sinasabing milagrosong teknik. Kapag nalagay sa alanganin ng mga buto-buto, kanino nga ba tatakbo? May ilan na sa halip na pumunta sa ospital, mas pinipiling dumiretso sa manghihilot. Bakit lang ito ng pagmamahal? Sabot-saring pasyente ang nagpapagamot dito sa Hilot Center ni Roy. First-timer man ang karamihan, nananalig pa rin sila sa kakayahan ni Roy. Kaya hindi mapagod. Minsan nga hindi ako papabayad. Masaya ang puso ko pag nakakatulong sa kapwa. Di ako nagpapayaman. Gusto kong mawala naman ako sa mundo. Gusto ko mag-iwan ako ng magandang legacy. Pero sa halos 2 dekada na raw niyang nanghihilot, may pambihirang kaso na inilapit sa kanya kamakailan. Sana magawa natin yung paraan to. Ang babae, nagpagamot daw sa ibang manghihilot sa Rizal. Hindi siya ordinary. First time ko lang nakita ng tinapak-tapakan eh. So, hindi yun gawain ng manghihilot, sir. Tanda nyo. Magugulat ka talaga, kaya nga, at sino yun? Popular daw eh. Taga-antipulo daw yung... Dahil daw sa awa, tinanggap daw niya ito at ginawa ang lahat sa abot ng kanyang makakaya. Hindi ko nga pinabayad yun. Hindi ko kasi naawa nga ako kasi hindi dapat tapakan. Sabi ko nga sa kanya, may gagawin ako pero magpa-MRI ka pa rin kasi i-activate ko lang. Kasi yung paa niya hindi naman itaas eh. Hindi naman, wala nang power. Ibig sabihin, maaaring na-damage talaga yung spinal niya. Nakilala ng resibo si Cristel, ang dating masiglat, mapag-arugang tita sa kanyang mga pamangkin. Nakaratay na lamang sa kanyang higaan. Sumakit yung likod ko, tapos bumababa siya ng sakit. Pero nawawala. Tapos nag-stay siya nung dito na sa balakang ko. Bubuo siya ng sumakit doon. Tapos, konti-konti siya napapansin ko. Pag tumatayo ako, nahihirapan ako. Naghanap ng posibleng lunas si Cristel online hanggang sa nakita niya raw ang page ng isang manghihilot sa Rizal na si Anthony Cram. Marami naman siyang client na satisfied daw. Pagka pumunta naman kami doon kasi binigyan din naman ako ng pera ng kapatid ko. Pero pagdating sa manghihilot, kakaiba raw at medyo nakakapagtaka ang kanyang nakita. Nagulat pa nga ako sa kanya nung pagdating niya doon, nagsisigaw. May napaniginipan daw siya, bagong technique. Pinakitaan na naman daw siya ni Mama Mary ata. Lalong tumaas ang kilay ni Cristel nang malaman na ang bagong teknik na napanaginipan daw ng manghihilot sa kanya pala unang gagamitin. Kinakapa naman niya, tapos susulat siyang pentel pen. Hanggang, ang sakit na nga ng likod ko, kakaano niya ng pentel pen. Tapos, pag naano niya nakapa niya, ito, abakan niyo. Ganyan. Ang sakit. Pero sa halip na gumaling, mas lalo pa raw na perwisyo si Cristel. Kaya, pinuntakan ng resibo ang inirereklamong manghihilot. Nagpakilala siya bilang si Anthony Cram. Isa raw siyang bata ni Lord. Ipinakita niya sa amin ang treatment na ginawa niya kay Cristel. Ang tawag daw dito, technique ni God. So ginagawa namin dyan, ito, di ba kunwari ito, 3 unan yan, binababad namin. Kunwari may tama ka sa spine, dito sa may lower back. Nilalagyan namin yan ng ganyan, tapos binababad namin ng ganyan. Yan! Para yung mga na-deform na-deform na spine, bumalik lang siya ng kusa. Ngayon, from that point, tinutulak namin dati ng paa. Kasi noon, akala ko kasi dati, okay yun. Ngayon, noon tong technique na to. Uulitin ko, noon to ha. From that point, tinutulak namin ng paganto yan, National TV to ha. Para walang dayaan. Pag ganyan, pag diin, ayan didiin lang muna, tapos, ganun lang. Halos wala din puwersa kasi nakababad na siya sa unan. Nang tanungin ng resibo kung bakit siya pabago-bago ng teknik. November 2025, nakipagkita ulit sa akin si Jesus Christ. For 4 years, doubt talaga ako doon sa nakikita ko. Kung totoo ba yung panaginip o hindi. Sir, naka-record to ha. Maganda to, sige. Nakita ko yung tiles doon sa may CR namin. Yung mga patak, yung malalaking patak. Nagsimula siyang umusok. Tiningnan ko lang, akala ko galing lang siya sa heater. Hanggang sa kumapal yung usok ng bigla. Pagkapal ng usok, hindi ko siya masabi kung nahimatay ba ako or what, or nawalan ako ng malay. Doon naglabasan yung mga bagong teknik. Aminado si Anthony na mahirap siyang paniwalaan pero saksi raw ang kanyang mga napapagaling na customer na totoong may himala. Hindi na mabigat. Ayan tayo, sige tayo, pakita mga tayo. Sulit naman, sulit. Wow, sulit naman. Nagkaroon to ng calling. Hindi ko talaga siya ginawa lang ng trip lang. Nakakapaghilot ako ng walang MRI, saka walang X-ray kasi nakikita ko yung mga nasa loob.
Depensa rin ni Anthony, hindi na raw niya mababantayan kung ano ang gagawin ng kanilang mga pasyente pagkatapos ng session. Bago sila umalis dito, okay yan lahat. Lahat yan nakakalakad. Ang naging problema, binibili namin lahat ng mga bawal. Paglabas lang ng hilutan namin, hindi namin nababantayan. Kung sumunod o hindi. Si Cristel naman, hanggang ngayon masama pa rin ang loob sa ginawa sa kanya. Ang sakit, pero tinitiis. Kasi gusto kong bumalik. Titiisin. Hindi, ito lang yung sa kanya lang talaga eh. Nung nakaraan, okay pa ako, nakakaligo ako, nakakain ako, nakaupo. Nung pumunta ako sa kanya, hirap na ako. January 23, 2026, inilapit ng resibo si Cristel sa isang physiatrist o yung eksperto sa physical medicine at rehabilitation. Base raw sa MRI ni Cristel, mayroon siyang vertebral osteomyelitis. Given the case of the patient na may infection siya na kumalat sa buto, sinira ng infection yung buto, even as simple as bending forward, lifting heavy objects, pagyuko, pag-twist ng katawan, could have caused the compression deformity. Pero for her case, it is highly possible na after na ipahilot, lumala yung compression deformity dahil marupok na yung kanyang mga buto. Actually, may possibility na ma-culture na siya sa dugo, mabigyan ka ng antibiotics. After matreat yung infection, mag-i-improve ka, pero titignan muna natin kung there will be a need for surgery or not. Ayon sa Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, may mahigpit silang mga patakaran pagdating sa pagbibigay lunas sa iba't ibang karamdaman. Sila po ay dapat nag-graduate, aral sa isang accredited training, hilot training institution ng PITAC. Dagdag pa ng ahensya, kailangan maging maingat ng mga manghihilot lalo na't may mga pagkakataong hindi nila inaatrasan ang mga may problema sa maselang bahagi ng katawan tulad ng spine. Nung chinek namin, wala sila sa active list ngayon ng certified na hilot ng PITAC. Kung maaari, sila ay mag-register with us. Pero hindi nag-iisa si Cristel dahil may iba pang lumutang na biktima din daw ng teknik ng manghihilot. Nag-message sa akin yung kasama ko, pre, andun si Anthony Cram sa palabas na resibo. Taong 2025, nang unang lumapit si Ramon, hindi niya tunay na pangalan kay Anthony. Daing niya ang matinding pananakit ng kanyang kanang binti. Naengganyo raw kasi siya nang makita ang mga video ng manghihilot online. Nag-search, pag-browse ko, nakita ko po yung page ni Anthony Cram. Tapos, may napanood ako dun sa video na same kami nung kaso nung lalaki. Tapos, naging okay. Nakalakad naman. Kaya parang naengganyo po ako. Tapos, ginuhitan niya po yung likod ko ng pentel pen na dala-dala niya. Inikisan niya yung part na tatapakan. Nagulat ako, kala ko kung paano gagawin niya. Yung pala tapak. Tapak yung way nila ng paghilot. No choice na din naman, nakasalang na po ako dun. Sa sobrang desperado ko po na makalakad, na maging maayos ako ulit. Ginoko po. Naku, mukhang may nauna ng napagsampulan ng sinasabing bagong teknik ng manghihilot. Nung December 3, bumalik kami doon kasi nga sabi baka doon sa way na yun makakalakad na ako. Nung pagdating niya, may binanggit siya kagad. Yun nga daw po yung bagong teknik. Napanaginipan niya raw si Papa God. May bago daw siyang teknik na sa amin i-a-apply. Kami ang unang-unang niyang a-applyan. Ang nangyari naman po nun, 5 ulit. 5 rounds niya po ako inapakan. Pagkatapos ng second session, hindi na raw makalakad at makatayo si Ramon. January 12, 2026, nagdesisyon si Ramon na mapatingin na sa ospital. Pag-check up sa akin, sabi po sa akin ng doktor doon, need mo na operahan kasi hindi ka na makagalaw. Ano yung sabi sa akin? Nung time na yun, sabi ko sa kanya, etong March na 12, sabi ko sa kanya, wala po ba kayong gagawing aksyon? Dagdag pa ni Ramon, nag-message siya kay Anthony Cram para ipaalam ang kanyang sitwasyon. Pero nang sumagot sa kanya ang nagpakilalang empleyado ng manghihilot, Nag-text ako sa kanya na baka pwedeng tulungan niya po ako. Tapos sagot niya, ano po yun sir, need ko po kasi ng pampaopera, medyo po malaki yung kailangan ko. Kayo ang dahilan ko bakit ako hindi makalakad. Parang tinakot niya pa po ako dito eh. Sabi niya, alam niyo po ba, pag naoperahan kayo, walang kasiguraduhin na makakalakad kayo ulit. sinisigil ni Ramon ang manghihilot ng danyos sa mga ginastos niya sa ospital at pinsalang natamo. Dahil sa kondisyon, hindi na siya nakapagtatrabaho at hindi pa rin siya makalakad. Naiyak na lang ako. Sabi ko, ayaw ko. Sabi ko, may anak ako. Sabi ko, gusto ko na sumuko. Sabi ko, hindi ko pwedeng sabi ko, hindi na ako babalik. Hindi na pa ako babalik dun kasi
Sabi ko, wala, ma. Hindi talaga kaya. Para makuha ang kanyang panig sa reklamo ni Ramon, muling sinadya ng resibo si Anthony. Magtatanong po sana kami kung pwede po ba namin makausap si Sir Anthony Cram po. May mga bagong nagre-reklamo po kasi. Pero ayon sa kapatid na manghihilot na humarap sa amin, hindi na raw haharap si Cram sa aming programa. Si Ramon naman, desididong sampakan ng reklamo ang manghihilot. Naniniwala raw kasi siya na lumala ang kanyang kalagayan matapos ang 2 session sa kanya. Gusto ko po sana siya masampa ng kaso. Sagutin niya yung pagpapagamot ko, tsaka yung danyos po talaga. Kasi ang tagal na po, mula November hanggang ngayon po, wala akong income eh. Wala akong nakukuha na ng income para matustusan. May anak din po ako. Inilapit ng resibo sa Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare o PITAC ang problema ni Ramon. Ayon sa PITAC, tulad ng sitwasyon ni Cristel na kanila nang inilapit sa Department of Justice at NBI, tutulungan daw nila si Ramon sa abot na kanilang makakaya nang masimula na ang pagsasampa ng reklamo laban sa manghihilot. More than that, palaging ang bottom line ay yung safety. Whether ikaw ay nasaan mang larangan ng paggagamot, whether ito ay traditional or ito ay modern or western medicine or allopathic medicine, first do no harm. Principle yan sa medisina di ba? Huwag mong sasaktan yung kliyente mo or yung pasyente mo. Para sa akin, yung mga ganon, dapat maging mapanuri din ang ating publiko at yung mismong manggagamot, dapat alam din niya kung saan ang hangganan niya. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel